Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng tall cake na pang-debut. Ang flavor ng cake na ito is ube moist with ube filling. And itong icing natin, nilagyan din natin ng ube na flavored. So, kumbaga, super duper mega wow ube ang flavor ng cake nito. Amazing! Ang size pala ng cake na ito is 6 by 6, kaya consider na siya sa tall cake category. Ewan ko ba, nagagandahan talaga ako sa mga tall cakes. Parang kasi ang syala-syala niyan tingnan and ang sosyal-sosyal niya. Kasi kahit na one tier lang siya, kapag i-display mo siya sa stage or sa table, napaka nag-i-stand out talaga siya compared mo sa malalaking malalapad na cake. And aside from that, maganda siyang nilalagyan ng details sa side kasi nga mahaba siya, matangkad siya. Kaya tuwang-tuwa talaga ako kapag meron nag-order sa akin ng mga tall cakes. Kung napapansin ninyo, bare hands lang ang ginagamit ko every time na nag-a-assemble ako ng cakes. Huwag kayong mag-alala dahil malinis pa ang aking kamay sa mga budhi ninyo. Kapag kayong mga sikat na chef and celebrity, nakikita ninyo nagpe-prepare ng food, naka-bare hands lang, tuwan-tuwa kayo, gandang-ganda kayo sa mga gawa nila. Kapag kaming mga home baker, pinapansin ninyo na naka-bare hands lang kami, na kesyo dapat mag-gloves kami dahil hindi hygienic, maruming tingnan. Asan ang hustisya? Dati sinubukan ko na ring mag-gloves habang nagpe-prepare ng cake. Kaso napapansin ko na ang dami-dami ko kasing hinahawakan as a baker. Humahawak ako ng mga tools, humahawak ako ng pamunas para sa mga dumi ng lamesa ko, and then humahawak ako ng cake, humahawak ako ng icing. So kung naka-gloves ako, di naghalo-halo na ang mga bagay na hinahawakan ko. Hahawak ako sa tools, tapos hahawak ako sa cake. Ang result nun is possible na magkaroon ng cross-contamination na pinaka-hate natin na mangyari. Syempre, food ang ating ginagawa. Kinakain ito ng mga customers natin. Kaya dapat malinis ang paligid natin, malinis ang preparation natin dahil ayaw naman natin na magkasakit or ma-hospital ang mga customers natin. Nilagyan ko pala ng 3 dowels itong cake na ito kahit na 1 tier lang siya since ibabiyahe itong cake na ito and para sigurado na hindi siya huhulas or babagsak kahit na buong araw siyang i-display. Yun na nga, going back sa cross-contamination and sa paggamit ng mga gloves, kapag gumagawa ako ng cake, I make sure na naghuhugas ako ng kamay every time na may iba akong hahawakan. For example, hahawak ako ng cake dahil ikakat ko sila. After ko silang ikat, maghuhugas ako ng kamay. And then mag-i-stacking ako, maghuhugas ulit ako ng kamay. If ever nahahawak ako ng iba ulit like tools or mga metals, maghuhugas ulit ako ng kamay. Unlike kapag naka-gloves, alangan naman magpalit ako ng gloves every time na magpapalit ako ng hahawakan. Diyos ko, dahil magastos yun. Not unless may mag-sponsor sa akin ng 1-year supply ng food grade gloves. Kahit na every 30 seconds talaga magpapalit ako ng gloves. Anyway, share ko lang naman yon. Pero doon sa mga bakers na mas prefer nilang gumagamit ng gloves, okay lang naman din. Depende pa rin talaga sa pag-handle mo ng cake. As long as sigurado ka na malinis and maingat ka at pinapahalagahan mo ang kalusugan ng iyong mga customers, okay na iyon. Ayan, natapos na natin ang first coating ng cake which is yung white base. Ngayon naman is ilalagay na natin yung pinaka-final color niya. Ang color ng cake natin is ombre na pink. Paano ko na-achieve itong darker shade ng pink na parang peach? Pinaghalo ko lang ang Peyotraco red, konting amount lang, and then konting amount rin ng Chef Master na violet. And then itong light pink sa taas is Peyotraco lang na red na super konti. Hindi talaga ako gumagamit ng mga secondary colors na food coloring kasi para sa akin napakamagastos niya.
Kung makikita nyo lang ang basket ko ng mga food colors, puro primary colors lang ang meron ako except sa violet. Kasi yung violet kasi is pangpatay siya ng warm tone ng isang kulay. Kapag meron akong oras, mag-a-upload ako ng another icing serye using purple or violet na Chef Master pampatay ng warm tone ng kulay para naman matutunan nyo din kung paano iyon gawin. At ito na nga, after natin mapakinis ang base natin, syempre merong wave kasi na design itong cake na ito. So 3 beses ko siyang inulit-ulit hanggang nakuha ko ang pinakagusto kong design. Ito ang first attempt ko. Hindi ko alam, hindi ko naman first time gumawa ng wave effect sa cake, pero parang hirap na hirap ako dito. Siguro dahil mataas yung cake. And ito naman yung second attempt ko, ibang scraper yung ginamit ko, which is yung metal, pero hindi pa rin ako natutuwa dito kasi nag-iiba siya ng style and parang makalat siyang tingnan. Hindi ko na na-videohan yung part na pinapakinis ko ulit yung cake kasi stress na talaga ako ng mga panahon na ito. And ito na nga yung third and final attempt natin. Ayan. Nilakihan ko yung pagka-wave niya and then inulit ko na lang yung mga maninipis na part para pumantay naman. And ayan, gusto ko na tong design or style na ito. Madalas talaga kahit na pang 3 beses or pang 5 beses ko nang nagagawa ang mga design ng cake is parang nahihirapan pa rin ako na ulitin siya. Kaya kung makikita ninyo kahit na almost the same lang yung mga design ng cakes kasi may mga customers ako na yung inspiration na sinesend sa akin is yung mga gawa ko mismo. Mahirap na siyang ulitin talaga na as is. Kaya ang masasabi ko talaga yung mga customized cakes na ino-order ng mga customers talagang unique siya kahit na meron pang pinagayahan. Kaya, nagiging mahal ang customized cakes cause it is uniquely and specially made just for you. Oh ha, bonggahan. English yan ha. Yung mga toppers pala na nilalagay ko sa cake na ito, lahat ito is ino-order ko lang online. Kaya sa mga gustong umorder ng mga customized cakes na may mga details like this, please make it a habit na mag-order po tayo ahead of time. At least 1 to 2 weeks na mas maaga po sa event ninyo. Para naman na makapag-order tayo and makapamili tayo ng mga toppers doon sa design na napili natin. Syempre, mas mahabang preparation, mas madaming chance na makuha natin and mabili natin yung similar na design na gusto ninyo. And ayan, nilalagyan ko na ng final touch ang cake natin, which is of course ang mga draggies. Inassemble ko lang siya na malaki, paliit, gaya doon sa inspiration na sinend sa akin. So gumamit ako ng white pearls and then gumamit din ako ng gold since request ni customer sana is merong touch of gold and para match na din sa butterfly natin kasi meron siyang gold. And then aside sa magkakasunod-sunod na sizes ng mga draggies is naglagay din ako ng mga random draggies paikot sa cake. Mas prefer ko kasi na pati sa likod ng cake is meron design kahit mga draggies lang para naman maganda siyang tingnan kapag ikutin ang cake. Hindi yung puro nasa harapan lang yung design natin. Ano ba naman yung maglagay tayo ng draggies sa likod, diba? Konti lang naman yan, hindi naman malaking gastos yan. And nung patapos na ako sa cake, naisipan kong gumamit ng edible luster dust spray na white pearl para naman maglagay ng shiny effect sa ating cake. At ito na ang final result. O diba? Ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Nag-send rin pala ng mga pictures and short video clips si customer ng cake natin doon sa event nila. Ayun lang, and that's it for today. See you on our next video. Bye!